nagkakagulo. Napahatsing lang si Bro Nathan. Kailangan magpatawag ng doktor. Okay, so yan po ang naidudulot ng pandemic, yung ating awareness sa mga ganong sitwasyon. Okay, so purihin ng Panginoon dahil yung announcement kanina ni Pastor ay balik na po tayo sa ating bahay-sambahan. That would be next Sunday up to the end ng July. Ano man na maging desisyon, kung maging MGCQ man tayo o totally ay i-open na, but definitely our worship service, kung hindi pa maging GCQ, bumalik sa ECQ, hindi pa. Talaga naman, ang hirap nito. Naririnig yung sarili niya, nakikita ko. Naka-video chat pa lang na napindot. No? Yan. Okay. So kahit na ano pa, ibalik man nila yan sa ECQ, ay tuloy na po yung ating pananambahan. Okay? So kaya lang, magkakaroon po tayo ng 4 na services. Kayo po ang pipili kung ano man ang gusto nyo services. 8:30 ang una. No? 8 o'clock hanggang 9:30. Tama ba? 8 to 9:30. And then 10:30 hanggang 12. No? So, 8. Parang correct mo ako 8 to 9:30. And then 10:30 hanggang 12 o'clock yung pangalawang service. That will be in the morning. So choose one. No? Kung alin po doon. At sa hapon naman ay magsisimula ng alas 2. 1:30. 1:30. Ganyan na. 1:30 hanggang 3 o'clock. At yung isa ay 4:30. Ay, tama, 4 o'clock hanggang 5:30. So, ayan po, dalawa. 1:30 hanggang 3 o'clock. 4 o'clock hanggang 5:30. Choose one again. Yung ba ay isa sa umaga, isa sa hapon ang pipiliin? Isa lang po. O sa maghapon, isa lang. Only one. Okay. So, you just choose one. Sa isang araw, nandito po kayo mananambahan. Okay? At pagkatapos, yung iba, live streaming na po. Okay? Yung iba. Kung pumili ka ng isa sa umaga, yung hapon mo ay live streaming. Kung pumili ka ng isa sa hapon, yung umaga mo ay live streaming. Okay? So, meron po tayong 4 na services na mangyayari. Kasi 10% ng ating bahay-sambahan, that is 30. Pagkatapos yung iba ay sa bahay na po. So, tutuloy lamang po natin yung live streaming natin until such time na i-announce na po na pwede na ang kalahati o kaya maging buo na. Balik na po tayo dito. Okay, so yan po. Tandaan niyo po yan at yung ating mga protocols na dapat sinusunod. Mamaya, ano mas mamaya? Ipopost na, tapos pipili kayo. Parang kagaya sa prayer meeting. Sa prayer chain. Parang kagaya sa prayer chain, pipili kayo doon kung anong time slot ang pipiliin ninyo. Sa prayer chain natin, ganun po, pumili. Pipili din po kayo. Maaaring hindi kayo sabay buong pamilya. O kagaya kanina, ang nandito yung mga lim girls. Okay? So, hindi ko alam ngayon kung darating ang lim boys. So, yan. Okay, so yan po, mga minamahal. At tandaan po natin yung ating protocol pagka dito na po ang pananambahan. No, meron na tayo dito. Ang main entrance, yung ating door. Ang exit natin ay dito. One way po tayo, one way flow. So yan po ang mangyayari, one way flow. Pero usually hindi.
nagpe-fellowship pa rin kami. kaya kailangan talaga. Dapat hindi natin alam bakit kailangan may mga ganito, kailangan pong sumunod tayo, no? Para na rin sa ating kapakanan, kalusugan ng bawat isa. Hindi natin alam kung sino ang carrier ng virus, no? Kung sino ang may dala-dala ng virus, kung sino ang positive, hindi natin alam, no? Ang mahalaga ngayon, ingatan natin ang ating kapwa. Magsuot ng face mask para sa ating kapwa, no? At siyempre, para na rin sa ating mga sarili. Ayan po. Pagpasok doon, may temperature na kukuha. At pagkatapos, merong foot bath, tutungtungan, tapos alcohol. Automatic dispenser. Foot pedal dispenser pala yung ating alcohol doon. So yun po. And dito po tayo. Ayan. So that will be our procedure next Sunday. Praise the Lord. So, at sana po yung ating mga nanunood sa mga tahanan ay pumili kayo ng isang beses na pupunta kayo dito sa bahay-sambahan. Baka nasanay na kayo. Yun yung kinakatakutan ni Pastor. Nasanay na, nasa bahay na lang. At bandang huli, ayaw nang pumunta sa simbahan. Pwede naman dito sa bahay. Hindi po. Pag dumating nga yung pagkakataon na open na talaga, aalisin po natin yung live streaming. I-record na lang at ipopost natin yung ating worship service para sa mga kapatiran natin na nasa ibang mga bansa. Makakapanood pa rin sila, pero delayed na po. Hindi yung live telecast ang gagawin natin. Kasi ang gusto natin, pumunta dito ang mga miyembro at dito po sa bahay-sambahan. Gawin ang pagsamba. Okay? So, yan po. Paalala po yan sa bawat isa. And hopefully, unti-unti ay makita natin ang pagbabalik sa normal, no, ng ating pong mga pananambahan. Okay, so tayo po ay darako ngayong hapon sa ating pananambahan. Tayo pong lahat ay tumayo at magsimula po tayo sa ating pagsamba. Amen. Kahapon po, as I've said nung kaninang umaga, nandun kami sa farm. At kasama ko pong pumalik sa bundok kahapon si Sister Grace. No? Doon sa bundok, tinignan namin yung mga puno ng kakao. Ang dami ng mga bunga. At ang bawat puno na makita namin, nililinis talaga ni Sister Grace. Tapos, nasa bundok na kami, bumaba pa siya at kumuha pa siya ng sako kasi ang dami na namin nakuhang bunga. Nakaisang sako kami na bunga ng kakao. Ngayon yung next level ng bundok, mga sagingan na siya. Nandun naman nakatanim yung mga saging. Aba, gusto pang panitin ni Sister Grace. Sabi ko sa kanya, tingnan mo na lang. Next time na tayo pumanik dyan. Tingnan mo na lang. Pero habang nandun nga kami sa taas, nakita namin yung kabuuan ng farm. At nalinis na yung kalahati, malinis na. Cut na yung mga damo. No? Kasama namin nung unang linggo yung mga Samaritan na naglinis ng ibaba. At nalinis na hanggang dun sa taas. Napakaganda. Pero mga minamahal, nung nandun kami sa Israel, hinahanap ko po, nasan ba yung Calvary? Yung lugar na kung saan ang Panginoong Jesus ay ipinako. Ang nakita namin doon ay isa palang syudad. At yung palang Via Dolorosa ay lakaran ng papuntang market, parang ganun.
sa city. Actually, you are inside the city and you are walking that Via Dolorosa, you are walking along the street. And it's a marketplace, it's a city. Hanggang dun sa pinaka Kalbaryo. At mga minamahal na kalagay doon ang bawat kung saang lugar na natumba ang Panginoong Jesus. Nagpatira pa, pasan-pasan ang krus. Hindi madali. Mas madali pa yung pumani kami dun sa mundo kasi maluwag, maganda, malinis. Pero dun sa inakaran ng Panginoon, maliliit na iskinita at pagkatapos ay salubungan ng mga tao. Habang naglalakad kami doon sa lugar na yun, naaalala ko yung hirap na dinanas ng Panginoong Jesus. Tinitingnan ko yung maraming mga tao. Siguro ganitong karaming tao din ang sumisigaw ng nagsisigawan sila at pagkatapos ay kinukot siya ang Panginoong Jesus. Maraming mga tao pagdating namin dun sa lugar na kung saan ipinako ang Panginoon. At siguro ganung karaming tao ang sumisigaw ng ipako sa krus, ipako sa krus. Masakit, malungkot. Nararamdaman mo yung hapdi ng pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Pero salamat, dumaan sa ganung kalagayan ng Panginoon para sa ating mga makasalanan. And it was done by the Lord Jesus Christ for us, sinners. And because of that, we have that assurance of salvation coming from the Lord. And this afternoon, let's go back to that place and let's see for ourselves how the Lord Jesus Christ showed His love to every one of us. And let's survey that wondrous cross. Yes, Heavenly Father, we are here gathered once again to worship Your name. Salamat po. Sapagkat ang aming pagsamba
ay umaabot hanggang sa iyong luklukan ng kapangyarihan at ng biyaya. Naririnig ng sanlaksang mga anghel sa kalangitan ang pag-awit ng inyong mga anak. Salamat. Dahil ang lahat ng ito ay nagkaroon ng kaganapan nang ang Panginoong Hesukristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kanyang banal na dugo na nabuhos para sa aming mga makasalanan. Because the Bible says, without the shedding of blood, there is no remission of sin. And praise God, we are here because of that blood coming from the Lord Jesus Christ. Malungkot, masakit, isang tagpo na hindi kaaya-aya, karumal-dumal na klase ng kamatayan. Pero masaya sapagkat nandun ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, dakilang Diyos. Dahil dito, Panginoon, marapat lamang na ang inyong mga anak ay magpakita ng pagpapakumbaba, magpakita ng ganting pag-ibig, magpakita ng katapatan, dahil una mong ipinakita sa amin kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan sa iyong mga pangako. Maraming salamat po. At sa hapong ito, patuloy po kaming sasamba at dadakilain ang iyong pangalan. O ang aming samang dalangin at pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, amen and amen. Remain standing please for the reading of God's Word. All right, if you would open your Bibles to 2 Timothy, and we'll be in chapter number 2 from 2 Timothy for this afternoon, verses 1 through 10. So 2 Timothy, chapter 2, verses 1 down to verse 10. 10 verses. Okay? We'll read this together. 2 Timothy 2, 1 through 10. Ready, begin. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. The husband
husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Remember that Jesus Christ, of the seed of David, was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Amen. Yes. Amen. Ito po ang isa sa mga favorite kong basahin, itong 2 Timothy. Po, napakaraming magagandang mga lesson na ipinapakita po sa atin dito, sa mga talatang ito. Okay? Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. No? Consider what I say. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Naalala ko yung mga young people days na yung aking kabataan sa sa simbahan. No? Yung mga soldiers of Christ. Yan yung aming grupo ng aming kabataan. At lagi naming sinisigaw yan. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. As we sing the song, the fight is on! The fight is on, the trumpet sound is ringing out, the cry to arms is heard afar and near. The Lord of Lords is marching on to victory, the triumph won, the Christ will soon appear. The fight is on, Christian soldiers, face to face we stir our way. With armor
Tuloy lamang po tayo, mga minamahal. Onward! Laging forward! Onward, Christian soldier! Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus, going on before. Christ the royal master, it's against the foe. Forward into battle, see his banners flow. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus, going on before. Like a mighty army, moves the Church of God. Waters lead or trailing, where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus, going on before. Onward, then ye people, join our happy throng. And with our sure voices, in the triumph song, glory, God, and honor, and to Christ the King, this through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus, going on before. Yes. Amen, amen. At sa ating pong pag-forward, sa ating patuloy na pakikipaglaban, pakikipagbaka sa mundong ito, tandaan po natin, wala tayong titingnan, wala tayong susundan, kundi ang Panginoong Jesus. Nasa Kanya ang tagumpay, nasa Kanya ang panalo, nasa Kanya ang tiyak na patutunguhan ng ating buhay kung tayo ay matapat na susunod kay Kristo. Loyalty to Christ. From over hill and plain, there comes a signal strain. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Bruises cross along, the hits take up the song of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, Christ, the great commander on. Who this
the man who should possess the land. Through loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. The strength of it we lay as Jesus meet today. This loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. This gospel will proclaim throughout the world's domain of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, on to victory in Christ. The great commander on. Behold, that makes the man who soon possess the land. Through loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. Amen and amen. Praise God. This is the place, and let's listen to a special number. Be strong in the Lord and be of good courage. Your defender is He, who is always the same. Mount up with wings as the eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in your Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in your Lord, and rejoice, for the victory is yours. Put on the armor the Lord has provided. Place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle. Lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord, and be of good courage. The mighty commander will vanquish the foe. Fear not the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong. Yes, amen. Praise God. Amen. Sound check. Ilan sila? 17?
anim, tapos 5. So, 12, 17. Hindi ko alam kung part ito ng propaganda, pero I like the story. Meron po isang bata doon sa Albuquerque, where's that? New Mexico. Mahirap po yung lugar nila. Pero dahil sa hirap, maraming mga household po yung walang aircon. Okay lang pagka malamig ang panahon. Pero kapag tag-init, you can just imagine wala kang aircon. So yung bata, matalino, IQ niya so over 100 eh. Dahil mainit, ang unang-una niya, isa sa unang-una niyang ginawa, umimbento ng aircon na bago ngayon yun, yung portable na aircon na hindi na gumagamit na may kuryente pero very minimal tubig yung ginagamit. So, bukod sa nagkapera siya, natulungan niya yung maraming mahihirap na pamilya doon sa kanilang lugar. Dito rin sa atin, merong ganyan, di ba? Yung nakaimbento ng ilaw na sa liwanag lang ng araw, put some chemicals in the water, tapos yung botelya ng Coke o ng anumang soft drinks, nalagyan lang ng tubig na merong chemical. Pag tinamaan ng liwanag, yan ho ay parang nagiging nag-iilaw. Mait lang, pero kapag tinignan mo yung squatter, maliit na shanty na napapaligiran ng iba pang shanty na walang bintana, napakalaking bagay yung ilaw na yun. No? Yung iba nakatingin sa crisis sa something negative. No? Crisis, problems, brings opportunities. Di ba? Kung hindi ho tayo nagkaroon ng ganitong sitwasyon, di natin makikita yung ganun eh. Matagal na ho si Pastor Noel. Hindi naman matagal. May ilang mga tao na rin. Pero ngayon po nakita natin yung nakakatuwang tignan, ano? Para bang yung merong fellowship sa isang simbahan, anniversary, tapos yung mission, pupunta raon, they may not be that, sa pag-awit, di pabihasa, pero kita mo yung desire na gamitin po ng Panginoon. So, Richard Noel, natutuwa kami sa mga tao, magpatuloy lang po kayo. COVID o wala, tuloy lang po tayo sa ating ginagawa. And hindi po natin alam what lies ahead. Hindi natin alam kung anong sorpresa ng Panginoon na hinanda. We may be traveling in the wilderness na walang katiyakan, pero in the end, andon ho yung pangako ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Genesis chapter 12. Hindi na po natin babasahin ang lahat ng mga talata. We'll just read verse number 1. But we'll be covering the entire chapter. Verse number 1 ng chapter 12. Genesis, sabay-sabay po natin itong basahin. Nakita niyo na po. Okay, verse 1 ng chapter 12. Begin. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos, salamat pong muli sa pagkakataong kami ay magkatipon para itaas, luwalatiin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po Panginoon sa oportunidad na binigay mo na kami makapaglingkuran sa inyo, purihin, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa pagkakataong mayroon kami para pag-aralan po ang inyong banal na salita at sa pamagitan nito patuloy po kaming matuto, patuloy po kaming tumibay sa aming pong pananampalataya. Ikaw po ang manguna sa aming pag-aaral, bigyan niyo kami ng karunungan, bigyan niyo kami ng bukas na puso at kahandaan para
Sundin po sa aming buhay ang lahat ng aming mga matututunan. Ang lahat ay dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magsiupo po tayo. Maraming salamat po. Sa kanyang sarili, ang lahat po ng ginawa ni Abraham mula po doon sa Ur of Chaldees hanggang sa ihandog niya yung kanyang kaisa-isang anak doon sa bundok ng Moriah. Hindi niya po ito magagawa. Sa kanya lang sarili. Hindi niya po ito magagawa. In fact, yung buhay niya mismo sa kabuuan ang patotoo na meron siyang mga sablay. How much more kung wala ang Diyos? Perhaps si Abraham ay manatili lang doon sa Ur and die as a pagan without hope, no? Without the promise. But God called him from Ur of Chaldees. We are told in Hebrews chapter 11, all his steps sa pagsunod sa Panginoon were done by faith. Dahil po sa pananampalataya. Now, in his relationship with God, dalawang bagay po ang kailangang maging totoo. In Abraham's relationship with God, dalawang bagay, ulitin ko, ang dapat maging totoo. Ang unang-una po, dapat maging totoo na ang Diyos ay tapat. At alam naman natin, hindi magbabago yun. Alam natin na from the beginning, God is faithful. Even though we are not faithful, God will remain faithful. So constant po yun. Ang Diyos hindi nagbabago. No, yun ho ang dapat nating tanggapin. Hindi magbabago ang Diyos. He is always faithful. But on the part of Abraham, kagaya rin ng lahat ng mga tao, sa buhay po natin, a lot of variables. In fact, lahat tayo nagbabago. No? Ito tayo ngayon, mamaya po, iba na tayo. Bukas, iba na tayo. Pero hindi ko masusustain yung relationship na yun kung isang party lang ang mananatiling tapat. Sa Diyos, wala po tayong problema, di ba? Pero kay Abraham, dapat po na si Abraham ay i-exercise yung kanyang pananampalataya. It is God. No? Wala hong pagbabago ang Diyos. Pero kay Abraham na sumusunod, dapat manampalataya sa Diyos na hindi nagbabago para masustain po yung relationship. No? Parang ano po yan, di ba? Ikaw ay naglalakbay nang wala pang compass, wala pang instrument. Dependent ka lang doon sa North Star. Yung North Star na yun, hindi po yun nagbabago. Right? Yung mga constellation, yung position mo, lahat yan nagbabago. Pero yung North Star, hindi nagbabago. Pero kung hindi ka maliligaw kung maniniwala ka na yung North Star ay hindi nagbabago. Pero once na nawala yung pagtitiwala mo doon sa North Star, maliligaw ka dahil sa lahat ng bituin na nandoon sa langit, yun lang ang hindi nagbabago practically o hindi ho nagbabago ng posisyon. Tayo po ang dapat manampalataya sa Diyos. So, ngayon pong hapon, let's look at three things concerning Abraham's faith. Number one, let us consider his experience of faith. Ang sarap po, tayo nagsimula sa buhay Kristiyano na katiting po yung ating pananampalataya. Amen? Meron lang ang pananampalatayang meron tayo at the beginning, yun lang pananampalatayang tanggapin ang Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. Sumula po doon, dapat tayong lumago sa ating pananampalataya. Amen? So, tayo po ay magkakaroon, kagaya ni Abraham, ng experience sa pananampalataya. Yung iba, kaagad natututo. Yung iba naman ay natatagalan. Ang mga Israelitas, it took them 40 years. No? In fact, that generation all passed away. Ilan na lang ang natira. And it was the new generation na nakaranas na ho nung promised land. Yung iba, maski ngayon, no, sa ating panahon, may mga mananampalataya na maganda yung kanilang experience sa pananampalataya. Yung iba,
hindi naging maganda ang kanilang experience sa pananampalataya because most of the time, they try to walk not by faith, but by sight. Tatlong bagay po no, dito sa karanasan ni Abraham. Number one, there is God's revelation. Hindi ho po pwede na manampalataya ka sa Diyos na walang ipinahayag sa iyo. Amen? No, hindi, kung si Abraham po ay umalis ng Ur of Chaldees dahil gusto niya lang, hindi ho yung tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, it presupposes a revelation from God. Kung ang ginawa lang po ni Abraham, kinuha niya yung kanyang anak, inilagay niya sa altar, pinatay niya, without hearing anything from God, that is not actually faith. Di ba? Kaya nga, ang pananampalataya po, it presupposes God's revelation. Tayo po ngayon ay nagsasabing ligtas tayo, pupunta tayo sa langit, ano man ang mangyari, ano man ang maging kasalanan natin, ligtas tayo because we are saved by grace. Ano yun? Inakala lang ba natin yun? Ano ba yun? Haka-haka lang ba natin yun? Ayun ba'y narinig lang natin kay pastor ganito? No! Nakita natin yan sa kapahayagan ng Diyos dito po sa Biblia. So, andoon po unang-una ang kapahayagan ng Diyos. Ayon sa verse number 1 ng chapter 12, sabi rito, the Lord said unto Abraham. Unang-una po, makikita natin na ayon sa verse number 7, verse number 7, this is the second time, no? The Lord appeared unto Abraham. Of course, wala na po ngayon yung ganito mga appearances. Pero sa kaso po ni Abraham, ang Diyos ay nagpakita sa kanya. Wala na ho yung ganoon because there's no such thing today as extra-biblical revelation. Meron na po tayong Biblia. Di ba? Yung appearance ng Diyos, although hindi na literal, andito po sa Biblia. At yung sinabi ng Diyos, hindi na po audible, pero nandito po sa Biblia. So, God appeared to Abraham, and then, doon po sa verse 1, ang verse 2, verse 3, verse 7, ang Diyos po ay nag-usap, at ito po ay narinig ni Abraham. Now, the Lord had said unto Abraham. So, kung siya man po ay aalis doon sa Ur of Chaldees to go to the land of promise, it is because God appeared and God said something to him. That is God's revelation. Amen. Tayo po ngayon ay gumagawa ng mga bagay-bagay na ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa kapahayagan ng Diyos. Yung tiyak dito sa Biblia, yung mga specific para sa pamagitan po ng Biblia at sa pamagitan ng gabay ng Espiritu. Diba? Sabi nung isang miyembro na medyo mayabang, sabi niya rin sa kanyang pastor, sabi niya, Pastor, sabi ng Panginoon sa akin, ako daw ang magpipreach mamaya. Sabi nung pastor, bakit walang sinabi sa akin ng Diyos? Di ba? So, sabi na, hindi. Now, marami po tayong mga kaibigan yung they believe in extra-biblical revelation. Pero yun po ay subjective yun eh. Anybody can say na nagpakita ang Diyos, kinausap ako ng Diyos, na naginip ako, at ito ang sinabi ng Diyos. Anybody can say that. Amen? Pero patunayan mo. Patunayan mo. Ang bigat ko ng pangyayari doon sa hulog. Di ba? 4 na sundalo, pinatay ng mga pulis. Sabi ng mga pulis, nagkaroon ng exchange of fire. Ayon sa mga witnesses, walang barilang naganap. Di ba? Siyempre, pag tinanong mo yung mga pulis, anong sasabihin nila? Yung version nila. Pag tinanong mo rin yung ilang mga sundalo, anong sasabihin nila? Yung version nila. Paano mariresolve yan? Kaya ang ginawa, NBI ang mag-iimbestiga. Hindi pwedeng army lang, kahit anong sabihin mo, may bias. Hindi rin pwedeng police, at sabihin mo, may bias. So, NBI na. Hopefully, hindi magkakaroon ng bias para lumabas po yung katotohanan. Kasi laging pong subjective yan eh. Ito ang sinabi, ito ang paniwala ko, ito ang nakita ko. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Hence, imperative po, kailangan yung kapahayagan ng Diyos. Amen? So, nag-aaral po tayo ng Biblia
dahil ito po ang kapahayagan ng Diyos. At nais po natin na ang ating ginagawa, ang ating sinasabi, ang ating tinuturo sa pananampalataya ay nakabatay sa kapahayagan ng Diyos. Pangalawa pong bagay, no? Bukod sa kapahayagan ng Diyos, another thing in Abraham's experience of faith is the recognition. No? Kilalanin mo, kahit ako magsalita dito, halimbawa, kung hindi mo naman kinikilala yung sinasabi ko, di ba? Usok-usok ngayon yung, kasi Facebook social media, and anybody can just say anything. Di ba? Kahit na sino pwedeng magsalita, sabi ganito, pero mo, meron sinabi ng isang itim, dapat daw ngayon, bayaran ng mga racist yung ginawa sa kanila noong araw. Sabi mo yun. Di ba? Kung pagbabayarin pala natin yung mga Amerikano at Kastila nung sila'y lumusog dito sa atin, lalo na sa Kastila, malaki-laki yung sisingilin natin sa kanila, no? Dahil 400 years tayong sinakop ng mga Kastila. Bahagi ng unang kasaysayan yun. Pwede mo bang idemanda yung Kastila dahil pinapatay nila si Rizal? Pwede mo bang habulin si Aguinaldo dahil siya raw yung sangkot sa pagkamatay ni Bonifacio? Wala na yan, tapos na yung kasaysayan na, let's move on. Di ba? Pero ang dami yung nagsasalita. Di ba? Sabi nung isa, hindi ko na mabanggit yung public. Yung meron in-interview yung babae, do you know the reason why I do not wear ganito, etc., etc., no? Tapos sabi nila, yung mga monumento, di ba? Si Abraham Lincoln daw, racist. No? Sabi nila, sino pa? Ang dami. Porkit yung mga nakipaglaban noon sa kasaysayan ng Amerika para lumaya ang Amerika mula sa Britanya, puro mga puti, ginibigyan na nila ng kulay yan. And anybody wants to speak, anybody wants to say something, where is your proof? Di ba? Bukod doon, tayo na mga nagbabasa, tayo na mga nakikinig sa social media, hindi lahat natin yung paniniwalaan. Iisipin natin, sino ba yung nagsasalita? Sino ba yan? Ano ba? May bias ba yan? Yan ba ay may killing? Yan ba ay ginagamit niya lang yung posisyon para magsalita ng ganito? Ngayon, kung kahit na legitimate yung nagsasalita, ito pa isang punto, kung hindi mo rin naman kikilalanin, kaya halimbawa niyan, di ba? Nagpapaliwanag, sino ba yung parang pinaka-attorney, sino yung nagsampa ng sa ABS-CBN? Kalimutan ko na. Yung leader ng... Yung nagsampa rin kay Dilima. Sino yan? Ano pangalan nun? Wala, nakalimutan niya na. Nalimutan ko na rin. Yung nagsimula ng Alsamasa. So, Davao. Anyway. Okay. Pag siya ay nagpapaliwanag, halimbawa, paliwanag siya. Si Orly maniniwala. Di ba? Pero si Nathan di maniniwala. Umiiling na. Di siya naniniwala. Now, walang politika rito. I'm just trying to illustrate the point. Depende yan sa nagsasalita, pero depende din yan doon sa nakakapakinig. Kung kikilalanin mo siya o hindi. Sa kaso po ng Diyos, wala tayong problema. Dahil ang Diyos may integridad, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay manal, ang Diyos ay laging totoo. Pero, ang mga tao na nakikinig o nakasaksi ng kanyang kapahayagan, hindi 100% maniniwala. So, for that experience of faith, para maging totoo, ang dapat, mga kapatid, hindi lang yung kapahayagan ng Diyos, kung hindi yung recognition on the part of Abraham, and in our case, on our part, para kilalanin po, hindi lang yung nagsasalita, kung hindi yung sinabi na nagsasalita. So, dalawang bagay, mga kapatid, dapat kilalanin ni Abraham yung katapatan ng Diyos. Amen? Isipin mo, tinawag ka, tapos dadalhin ka rin sa isang lugar. Di ba, halimbawa, ganito, meron kang kaibigan, talagang tiwala ka sa kaibigan. Sabi sa'yo, sakay ka. Punta tayo saan? Saan tayo pupunta? Sabi na ako, bahala sa'yo, sakay ka. Kung alam mong matuwid yung kaibigan mo, sinabi sakay ka, may pupuntahan tayo, sasakay ka, di ba?
Kaibigan mo yun eh, malibal ako, may kompromiso. Pero merong isang kang hindi mo kilalang tao o kaya bahagya lang pagkakilala mo sa kanya, sabi sa'yo, sakay ka. Sasakay ka? Hindi. Kasi hindi mo siya, alam mo, hindi siya ganun eh. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Amen? Ang Diyos, walang pagtatalo, mapagkakatiwalaan po natin. Abraham. Pero dapat, on the part of Abraham, kilalanin niya na ang tumawag sa kanya, tapat na Diyos. Kumbaga sa tao, yung karakter ng tao. Pangalawa pong dapat kilalanin ni Abraham, di lamang ang katapatan ng Diyos, kung hindi ang katotohanan ng kanyang salita. Amen? Sa tao, posible na siya po ay matuwid na tao. Pero mayroong pagkakataon na hindi totoo yung kanyang salita. Halimbawa, di ba? Tatay ka. Yung anak mo may sakit. At grabe yung kanyang sakit. Mamamatay na siya. Ikaw yung tatay. Anong sasabihin mo? Anak, wala tayong magagawa. Mamatay ka na. Gano'n sabihin sa anak mo. Ate, ang sakit na. Kung titiis na lang anak, in 3 days mamamatay ka na. As a father, no, matapat kang ama, batuwid kang ama, mapagmahal kang ama. Sasabihin mo sa anak mo yun, anak, 3 ata, don't worry, 3 araw na lang mamamatay ka na. Hindi. Anak, hindi, gagaling ka. Ano? Kahit minsan, alam mo na talagang mamamatay na. Di ba? Sa mga Americans, common news, don't worry, everything is alright. Ha? Minsan sinasabi yun, hindi dahil totoo na alright. Kung hindi pinalalakas lang ang loob ng pinagsasabihan. No? May mga doktor na talagang derechuhan. Sasabihin sa'yo, 3 araw, buwan ka na. Pero meron mga doktor na kahit matuwid sila, hindi nila maatim na sabihin yung totoo ron sa pasyente. So, iikot-ikot pa yan. Amen? Dapat pagtiwalaan natin, ang tao may problema, tandaan po natin yan. Either hindi natin talaga sinasabi yung totoo o hindi natin masabi yung totoo. Pero wala akong problema sa Diyos. Kaya dapat kilalanin po ni Abraham na ang Diyos na tumawag sa kanya ay tapat at ang sinabi sa kanya na dadalhin siya doon sa isang lupain, totoo yung sinabi ng Diyos. Hindi niya iniisip na bibitinin siya ng Panginoon o hindi totoo yung sinabi ng Panginoon. Dalawang bagay, ganun din naman tayo mga kapatid. Dapat kilalanin natin ang katotohanan, tapat po ang Diyos. Amen? At totoo po ang kanyang salita. Ngayon, pag sa kanyang salita, meron kang pag-aalinlangan, wala, hindi magiging maayos yung karanasan mo sa pananampalataya. Pangatlong bagay, matapos ang pagkilala sa katapatan ng Diyos, katotohanan ng kanyang salita, anong ginawa ni Abraham? Look at verse 4. Chapter 12. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him. What was Abraham's reaction? He left. Doon po sa pag-o-offer kay Isaac, di ba? Nang sabihin ng Diyos sa kanya na i-offer niya yung kanyang anak, ang sabi ng banal na kasulatan, early in the morning, maaga pa lang, naghanda na si Abraham. So that was his reaction. So para po maging makabuluhan yung karanasan natin sa pananampalataya, meron tayo dapat tugon. Meron tayo dapat response doon sa sinabi sa atin ng Panginoon. Hindi ko na sasabihin. Pero mukhang kailan ba tayo na huling nag-service na may offering? March 15. March 15. Tapos natigil tayo ang pagkakaroon ng offering. At nag-resume tayo May 10. Hanggang ngayon nag-offering pa tayo. Ilang buwan yan? March 15 to May 15, 1 month. April 15, March 15 to April 15, 1 month. April 15 to May 15, 2 months. May 15 to June 15, 3 months. Sa isang linggo, halos 4 months tayo. Nakakwenta ko yung offering. Para mas malaki pa.
pag regular tayo nag-offering. Parang mas malaki pa. So parang sa attendance, ECQ. So offering, walang ECQ. Matutuwa ka. Bakit po? Kita mo yung commitment ng tao. Di ba nakakalungkot yung pag sinabi ko, magbigay ho tayo, puro po pagpapala yung pagbibigay, etc., 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 tapos wala rin. Di ba naalala niyo yung kwento ko rin tungkol sa isang pastor? Pinilabas nila yung preacher na walang kamay, walang paa. At nung mapanood ng mga miyembro niya naiyak po sila. Forward silang lahat during the invitation, nahamon po sila sa buhay ng tao na yun. Tapos ang kwento ng pastor, nung magkaroon po sila ng offering, yung pastor ang naiyak. Dahil hamon-hamon lang pala. Hindi pala tunay na nahamon. Di ba? So dapat meron tayong response, meron tayong tugon. Kahit na andyan yung pagkilala natin ang Diyos ay tapat, totoo yung kanyang salita. Ang tanong, ano ang gagawin mo? Amen? Parang kaligtasan din yan eh. Di ba? Kailangan tumanggap ka. Kailangan kilalanin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ano ang tugon mo? Amen? So, ganun po ang nangyari kay Abraham. Abraham left because of his faith. Abraham subordinated the secular to the spiritual. Di ba? Pinailalim niya yung secular. Yan, dyan mo makikita kung mature na ang mga mananampalataya. Di ba? Kung willing siyang ipailalim yung panglupa niyang ginagawa doon sa spiritual na ginagawa. Kaya isang indikasyon, hindi naman lagi, no? Hindi lagi. Of course, may mga exception dyan. Malaking bagay po, malaking indikasyon po yung pagtigil ng isang Kristiyano sa kanyang mga ginagawa para pumunta sa simbahan pag-araw ng linggo. Di ba? Kasi kung may offer sa iyo ng may tindahan ka, opportunity para kumita ka, di ba? Meron kang trabaho, may overtime, opportunity para pero willing ka bang isa-isang tabihan kapalit ng mas importanteng bagay? No? Yung kapatid po ni Sister Minda, simula nung magnegosyo yan doon sa Pangasinan. Pag-araw ng linggo, sarado. Kita nyo naman, nung nakaraan, no? Quarantine na. May mga naghahanap pa sa kanya ng tsinelas. Quarantine. Yung nagtinda niya kasi tsinelas eh. For a time, nagtinda siya ng prutas nung isinara yung palengke. Hindi sila pwede magpunta rin sa palengke. Marami pa rin bumibili. Nagtayo sila sa... Ibig sabihin, andun yung pagpapala ng Diyos eh. Amen? Then ano pa isang ginawa ni Abraham? Hindi lang sa pinailalim niya secular sa spiritual, no? He was willing, ito mahirap, he was willing to substitute, no, the unknown for the known. He was willing to substitute, ipinalit niya yung unknown doon sa known. He is already living in Ur of Chaldees. I believe meron na siyang sariling bahay, may pamilya na siya, meron na siyang kabuhayan. Iiwanan mo yan. Buti sana kung niliwanag ng Diyos sa kanya, mas maganda ron. The land where you will go is a land flowing with milk and honey. I will give you a lot of property. Ganito. Hindi eh. Sabi lang ng Diyos sa kanya, malis ka dyan. At ituturo ko pa sa'yo. Hindi pa niya nakikita. Ituturo ko pa sa'yo. No person in his right mind without faith will do that. Di ba? Alam mo, noong araw sa Amerika, marami ho ang nagbaka sakali. Meron akong nabasa ang isang istorya, yung ilang pamilya, no, they're coming from the east. Pagkatapos, punta sila ng west. Ang isang daan po doon, isasakay ka ng barko from the east coast all the way to the South America para ka marating ka ng west coast. Wala pang Panama Canal noong panahon na yon. So, ang tagal ng biyahe ron.
para makarating ka ng West Coast dahil nga maraming gold sa California. Merong 100 na across America, napakahirap dahil wala namang kalye noong araw eh. Yun nga lang, you travel from New York to California ngayon, ilang araw yun? By land. Takal din, hindi ba? Papagod ka rin eh. Sipin mo, walang daan. Ang dala mo lang, karwahe, kabayo. So, itong grupo ng pamilyang ito ay naghanap ng ibang daan at merong isang hindi pa proven na daan, dumaan sila sa Utah, yung lugar ng Utah. Punta ho ng West Coast, no? Ano nangyari sa kanila? Nagkandamatay-matay sila hanggang sa para makapag-survive sila. Yung kapwa nilang patay, kinain na nila. Pero ito po, hindi ito from ano. Yung road may be treacherous. The road may be dangerous and hard. Pero totoo na may gold sa California. Totoo na nandoon na. Sa kaso ni Abraham, walang ganung pangako. Aside from mahirap na paglalakbay, andoon po yung walang kasiguraduhan, hindi ipinakita sa kanya ng Diyos kung ano yung lugar na kanyang pupuntahan. Pero kung nananampalataya ka sa Diyos, you are willing to substitute the unknown, papalit mo dun sa known dahil sa nagsabi sa iyo. Hindi po ito pagbabaka sakali, gagaya ng mga nai-scam. Hindi po ito pag-iimbot dahil gusto mo mas malaki. Ito talaga ay pananampalataya sa Diyos. So when Abraham left, dalawang bagay, no? Pinagpalit niya, pinalitan niya yung secular ng spiritual at willing siyang tanggapin yung unknown because God said so doon sa meron na siyang nakikita. Amen? Pero, tandaan niyo po, when we are willing to follow God by faith, there are extremes. Meron talagang karanasang mararanasan ka. Kung tinawag ka ng Diyos para magsuko sa full-time ministry, and perhaps it would mean leaving your job. Ako nga po, hindi masyadong mabigat yun sa akin dahil nag-aaral pa ako. How about doon sa mga tinawag ng Diyos tapos may mga pamilya, may pamilya na sila, may anak na sila, tapos iwanan nila yung kanilang trabaho. Walang malinaw na pangako, but they're willing to follow God by faith. Ano na-experience ni Abraham? Sabi po sa verse 1, Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. When we follow God by faith, there is a cost to pay. Hindi libre yun. Dito walang binabanggit na, hindi binanggit kung ano man yung kayamanan. Pero ang sabi sa kanya ng Diyos, umalis ka sa bayan mo. Umalis ka saan? Sa sambahayan, sa iyong mga kamag-anakan. Umalis ka sa sambahayan ng iyong ama. Madali ba yan? Meron kami pinag-uusapan ng mga anak namin na nakakainis, insensitive. Mga bansa na ba pwede mong puntahan pag gusto mong umalis sa sarili mong bayan? Sama ano? Asa nakasulat doon? New Zealand. Gusto mo lang takasan? Of course, alam ko may mga taong tumakas sa kanilang bayan because they are threatened. Alam ba, sa pananampalataya, like yung mga nagpunta sa Amerika nung unang araw, nung unang mga panahon, they were threatened because of their faith. No? Dito naman sa atin, maraming umaalis sa ating bayan dahil, pero pag normally you don't do that, di ba? Mahirap pong iwanan yung sarili mong bayan. Maliban lang kung mayroong compelling reason. No? So,
sa panahon po ng crisis. I believe, Brother Kit, you want to be there. In this time of crisis, you want to be in the States. That's your country. Yeah? Pero, you have a compelling reason to be here. Yan yun di ba? Kagaya rin ng mga missionary na Pilipino, nasa ibang bansa. Sipin mo, nandudong ka sa ibang malaki pa babayaran mo. Kaya nung nasa Thailand. But they have a compelling reason to be there. Tinawag sila ng Diyos Pero otherwise, dito na sila. Masarap yata kahit na may krisis, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Kasama mo yung tatay mo, yung nanay mo, yung mga kamag-anak mo. Kaya nga yung iba, nag-uwian nung binigyan sila ng opportunity. Ang problema lang, hindi accurate yung test. Dala sila ng COVID sa Bisaya. Di ba? Pero mo yung hihiwalay ka sa sarili mong bayan, lalo na mga panahon na ito. Aalis ka sa sambahayan ng tatay mo, yung mga kamag-anak mo, babayaran mo yan. Para pag-aasawa rin yan, di ba? A man shall leave his father and mother and cleave unto his wife. There is a cost to pay. Amen? Pag tinawag ka ng Diyos, di ba sabi ng mga alagad, iniwan nila yung kanilang nets. They want to follow the Lord Jesus Christ. Later on, na ang Panginoon ay mamatay, siguro nakalimutan nila yun. Sabi ni Pedro, mangingisda uli ako. But nagpakita ang Panginoon and they were once again reminded by the Lord Jesus Christ that this is not your job, no longer your job. Iwanan nyo na yan, there is the cost to pay. Amen? Pangalawa ho, pag tayo ay sumunod sa Panginoon sa pananampalataya, kagaya ng verse number 6, ano sabi po rin sa verse number 6? And Abraham passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. When you step out by faith, there is an opposition to confront. Minsan nga, mga mahal mo pa sa buhay. Amen? Sino sa inyo, nung maligtas, ang unang kalaban niyo, mga mahal niyo sa buhay? Tatay niyo, nanay niyo, mga kapatid niyo. Sino sa inyo, nang tawagin ng Diyos, ng suko ng buhay, ang unang kalaban niyo, yung mga mahal niyo sa buhay? Pero hindi lamang yun, sa labas, no? Andyan po yung kaaway, andyan po yung, di ba? Si Nehemiah, nang magsuko sa kanyang sarili, panapakunaan yung remnant, bumalik to repair. No? Sabi pa sabi ng mga tao, we're glad you came back. Ano may tutulong namin? Hindi ho. Merong offer na gano'n, pero alam natin, merong ibang agenda yung mga kalaban. Di ba? May ibang agenda, pero yung genuine na tutulong, wala. No? Kaya, kayong mga estudyante na magmimisyon, tandaan nyo, walang bandang sasalubong sa inyo. When you go to your own, even your own community, wala, salamat po. No? Meron lang ako isang narinig ng ganyan, ewan ko kung totoo yung kanilang sinabi, o basta nakasalita lang ng gano'n. Di ba, nandun tayo sa Pitdig, yung kaibigan at natutuwa sila na merong isa doon sa kanilang batch na nagpastor. It remains to be seen kung totoo sila ron sa kanilang mga katuwaan. Ayun. Pero normally, walang ganyan, haharangin ka, pipigilan ka pag ikaw ay sumunod. Kahit hindi po tawag sa ministry. Amen? So, yun po ang pangalawang naranasan ni Abraham. Pangatlo ho, na kanyang naranasan, verse 11 to 13. 11 to 13. And it came to pass, when he was come near to enter Egypt, he said unto Sarah, I know the story, hindi natin mabasahin to, no? Sabi niya, sabihin mong magkapatid lang tayo. Why? There is a danger to face. Panganib Although sablay dito si Abraham. Sumablay siya, pero that's a reality. Pag tayo ay sumunod sa pananampalataya, meron pong panganib. May panganib unang-una sapagkat nandyan po si Satanas. Amen? Andyan yung kanyang mga kampon. Sa ibang mga bansa, no? We don't know how true are the reports na umiigting yung persecution doon sa China ng mga mananampalataya. Diba? Pinahihirapan sila. Pero ang maganda, marami po sa kanila ang naninindigan. Nakakalungkot kapag iniba ng China ang kanyang pamamahala sa Hong Kong.
No? Dahil doon, sanay na ang tao sa malayang pamumuhay. Sanay na silang sambahin ang Diyos. Ayon sa dikta ng kanilang konsensya, tapos bigla silang mahirap. Di ba? There are dangers na aalala ko yung mga unang mga missionaries. Di ba? Yung pupuntahan nilang lugar, pupunta sila sa lugar ng mga cannibals. Pupunta sila sa lugar ng mga taong mga savages just to preach the gospel. Pakanib. Even today. No? Ang pangatlo, pang-apat po, when he reached the land, in verse number 10, ano nakita ni Abraham? Wala naman sinabi ang Diyos sa kanyang a land flowing with milk and honey. Wala, no? Sinabi yan sa mga Israelites later on in Egypt. Pero dito kay Abraham, wala namang ganun. Isipin nyo na lang kung sinabi ng Diyos kay Abraham, okay, I'll lead you to a land flowing with milk and honey. Tapos pagdating ni Abraham, there is famine. Hindi natin alam, no? Pero walang ganun sinabi. Pero pagdating niya, there is famine. When we step out by faith, there will be not only dangers, but difficulties. Hindi mo madali. Pag namuhay ka sa pananampalataya, hindi ho easy ang lahat. There are difficulties. But sa kabila ng ito, sa kabila ng mga pinagdaanan ni Abraham, Abraham was willing to express what he believed. Sabi ni Dr. Stringer, I'll just paraphrase. Ang sa nagiging problema sa Amerika, yung kaunti maingay. Ilang percent lang kaya yung maingay? Wala pa siguro 20. Pero marami yung tahimik. Bakit gano'n naman? Maski rito sa atin, di ba? Yung mga nagde-demonstrate ng mga kabataan, konti lang naman yun. Ang problema lang, yung karamihan tahimik. Tayo pong mga mananampalataya, yung minsan ang problema, yun po ang ironic sa mga mananampalataya. Konti na nga tayo, tahimik pa tayo. O katitig tayo, tahimik tayo. And we are not willing to express what we believe. Sana po itong nangyaring ito, maging lesson sa atin. We must be willing to tell people about the Lord Jesus Christ. Yun ang hope eh. Di ba? Kasi dito sa lupa, wala eh. Pag natapos to, wala silang pag-asa. Mamamatay sila na magdurusa sila ng walang hanggan sa impyerno. But Abraham was willing to express his faith. Verse 7, he was ready to take a stand. Diba yan? Manindigan. Sa verse number 7 of chapter 12, and the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. Ano yun? How did he express his faith? Unang-una, ipinakita niyo po ito by his readiness to take a stand. Di ba? Siya po ay nagtayo ng altar to confirm his position. Ito ako, ito altar ko, ito ang tinatayuan ko, ito ang tinitindigan ko, ito ang paniniwala ko. Are we willing to do that? Ako ay Kristiyano. Ako ay Baptist. Ito ang tinitindigan ko. Pangalawa, this is not only to confirm his position. The building of the altar na contradicted the opposition. Opposition, this is the land, a hidden land. Mga pagano po ito, mga Cana. Tapos nagtayo ka ng altar para sa Diyos. Kinontradict mo sila. Amen? Pangalawa po, in his expression of faith, he was not only willing to take a stand, he was also willing to take a step. When he was called from the land of Ur of Chaldees, he went. Sabi po rito. Alam natin, nagkaroon ng konting delay dahil at saka mayroong pagkukulang dito dahil sinama niya yung kanyang pamangkin, sinama niya yung tatay niya.
So pag pinag-aralan mo maigi, the original call was when he was in the Ur of Chaldees. Pero yung pangalawang tawag sa kanya, nandun na siya sa Haran. Okay. Pag pinag-aralan mo yung sermon ni Stephen, dun sa Ur, no? Tapos meron dito yung sa Haran. Kasi nga, hindi tuloy-tuloy. Pero he was willing to take that step. The initial step from Ur and then the continual step papunta ron sa kanan galing po sa Haran. And then ang pangatlo, Abraham was eager to make a statement. Diba? In verse number 8. Sabi po sa verse number 8, and he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and Hai on the east. And there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. Amen? So si Abraham po, nagtayo ng altar, pero he made a statement by calling upon the name of God. Amen? Isa pa hong ginawa niya nandoon sa verse number 9. Ayan sa verse number 9, and Abraham journeyed, going on still toward the south. Nagpatuloy po siya sa pagtugon sa panawagan po ng Panginoon. Although, going southward, he encountered a famine, doon po siya sumablay. Amen? Tandaan niyo po, sabi ng banal na kasulatan, we should live by faith and not by sight. And our experience of walking by faith, dapat maging totoo sa ating buhay. Amen? Unang-una, piliin natin, hindi by sight, kundi by faith. Pero magiging maayos po yung lakad natin sa pananampalataya kung tutugon tayo sa mga sinasabi ng Panginoon sa atin. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa halimbawang ito ng pananampalataya. Nakita namin na naging bunga nito sa buhay ni Abraham. Sana po kami rin matutong mamuhay sa pananampalataya, lalo po Panginoon sa mga ganitong panahon na nasa ilalim po kami ng pagsubok. Pagkat wala naman kami ibang pwedeng gawin kung hindi magtiwala lamang sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakayukod nakapikit. Nais po ba nating patuloy tayong gamitin ng Diyos? Naway matutunan nating magtiwala sa Kanya sa lahat ng panahon. At patuloy tayong lumago sa pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok, unang-una ng Kanyang salita, pangalawa ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Kung nag-uusap sa inyo ang mensahe, why don't you pray silently for a few minutes bago po tayo dumako sa panalangin. Salamat po aming dakilang Diyos ngayong hapon sa mensahe mo sa amin. Kagaya po ni Abraham, tulungan niyo po kaming tumugon sa inyong panawagan sa aming buhay. Ano man ito, Panginoon. Gawin namin ito dahil nagtitiwala kami sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.
manalangin, hiligin natin si Brother Jaren na sa mga sa atin. Kaya po yung po, tayo po manalangin. Kapilang Diyos, at palang Ama, salamat po sa salita mo na aming po napakinggan at pag-aralan sa hapon ito. Tulungan po kami na magkaroon po ng pananampalataya, Panginoon, na sumusunod at dahil kita po sa aming mga gawa. At sa aming pong pagbibigayan sa hapon ito, nawa po sa aming pagbibigay na ipakita po namin ang pag-ibig at pag-namin pananampalataya sa Panginoon. Palain niyo po ang bawat nagkakaloob at kayo po Panginoon magpala ng mga negosyo at pinagkakita ng bawat kapatiran. Ganun po Panginoon, ikaw po ang gumamit ng mga ito sa ikalalago at gagamit ng iyong gawain, Panginoon. Dito po ang kadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palain po ng Panginoon ng mga kaloob. Ito po yung magiging schedule. Meron po kong pagkamali kanina sa pagbanggit ng mga oras kasi kulang ho actually yung isang oras. Di ba nabanggit ko 8:30 hanggang 9:30. Kulang ho yun kasi wala nang fellowship yung parang So, yung unang service po magsisimula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 9:30. And of course, more people will be coming in every services. Importante po yung mag-disinfect po tayo. Di ba? Nandun sila lalay kay Libay. Kasi bibili tayo nung alam mo yung pang-spray ginagamit sa bukid. Wala naman tayo nung mahal yun eh. May makina yun lang. Mano-mano. Kaya maganda ka dyan rin yung trabaho mo. Medyo lumaki naman ang kaha mo. Sprayan daw yung gate. Sabi ni Libay, wag na. Sabi ni Lalay, alam mo kung sino-sino umahawak dyan sa gate na yan. Diba? Yung mga bata dyan, kung sino-sino umahawak eh. So, precautionary measure lang po yun. Diba? So, kailangan may oras na pagitan para sa paghahanda ng paglilinis, yung mga upuan, etc. Di-disinfect, di ba? Si Brother Kit, may binigay na 4, yung ano ba yun? Lysol, is that Lysol, no? Meron pamunas, pero hindi pwedeng gamitin yun sa lahat. Ubus yun eh. Doon lang yun sa mga frequent na dinadaanan. Alam ba, yung mga railings, mga hawakan ng pintuan, pamunas yun, baka gamitin yun pang disinfect yun ng mukha yun. Yung parang, ano ba tawag doon sa gano'n? Wipe. Parang gano'n, pero may disinfectant. Hindi pwede, baka mairita naman ang mukha ninyo. So, merong gano'ng pagitan. So, the second service will be from 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At yung pangatlo sa hapon ay 1:30 hanggang alas 3 ng hapon. At yung pang-apat ay magiging alas 4 ng hapon hanggang alas 5:30 para maaga din naman. Yung prayer meeting natin, isa lang, pero pwede na tayong magdagdag dahil kung 10% ng capacity ng auditorium, ilan ba umaatin pag Miyerkules? Parang ganito lang, ano? So, pwede nating dagdagan ito. So, i-announce ko na rito bagat wala pang final. If you wish to attend the prayer meeting, sabihin nyo lang para malaman natin kung sobra na o hindi, no? So, pagkatapos, ang simula po ng sign up, kasi marami na akong tumatawag, gusto ko yung ganito, gusto ko yung ganon, ay hindi nga po pwedeng ganon eh. Kailangan first come, first serve. Tama ba ko, Lai? Maliban lang doon sa mga talagang may mga trabaho na rito. 7 yun. Ang sabi nila sa akin, 7, na every service kailangan nandito yun sila. Yung 7 na yun. So, ang dadagdag natin ay 23 ng 23 ng 23. So,
ang simula po ng sign up bukas, July 6, maghintay lang po kayo ng posting ng 10 a.m. sa FB page. So pag nakita nyo na yung posting, arang una-unaan kayo, lagyan nyo yung pangalan nyo ron. Kailangan mabilis kayo. So pag gusto nyo yung 10:30, pagkatapos pang ano na kayo, 30 o pang 24 na kayo, hindi na po pwede. Doon ka na sa... Pero wag mo kayo mag-alala kasi magpapalit naman yan eh. No? And then eventually, magpupunta na tayo ron sa 50%. So dalawa na lang yan. Umaga lang at saka hapon. Ginagawa lang po natin ito dahil marami na ho ang hindi nakaka-attend. Gusto na ho nilang makita ang isa't isa. Kaya kita nyo, si Sister Pines, hi Pines, pagdating niya raw kahapon sa bahay nila, lahat nakapamewang. Pagkakita ng pati pa si Lancy, nakapamewang sa kanya. Tapos ang sabi ng mga anak niya, anong klaseng fellowship yan hanggang 9 o'clock? 9 o'clock, nagsimula kayo rito, maliwaliwanag pa. Tapos umuwi si Pines ng 9 o'clock. Yun ang iniiwasan natin. Baka naman sa sobrang kasabikan, bigla kayong magyakapan. Mabuti nga meron tayong ganito na para unti-unti, dahan-dahan daw, hinay-hinay. Baka biglang hindi na maiwasan, biglang magyakapan dyan. No? At problema pa po tayo. Bukod sa talagang may regulasyon, baka actual nga magkahawaan. Nakakatakot po yun. No? So, maghintay kayo ng posting ng 10 a.m. No? Pagkatapos, you follow the instruction for signing up. No? Choose one time slot only. Hindi pwede dalawa. Although gusto natin lagi nga, pero hindi nga po pwede. So, kung kayo ay merong actual, yung physical attendance, yung isa po nun virtual. Ngayon, wala namang masama kung lahat. Ganda nga yung lahat, mapakinggan nyo. No? If you have time, yung unang service, andito kayo, pangalawa, panoorin nyo sa bahay, pangatlo, panoorin nyo, pang-apat, panoorin nyo. Kasi iba-iba ho mensahe nun. Hindi ho kagaya nung iba na yung mga malaking church na multiple yung service nila. Di ba meron tayong kapatiran na umalis dito, lumipat doon sa ganong klase ng church. Sanay silang bumabalik ng hapon. Bumalik sila ng hapon. Sabi sa kanila, hindi na ho kayo kailangan bumalik ng hapon kasi yung mapapakinggan nyo ngayon, yun na rin yung nipilits kaninang umaga. Hindi ho, dito, hindi tayo gagawa ng gano'n, ano? Madali nga sana yun. Dahil isa lang. Hindi ho, pwede nyo pakinggan lahat kung gusto nyo. Pero inuobliga lang natin ang bawat isa na makinig doon sa dalawa, either by physically present in the service, pero pangalawa, manood sila doon sa kanilang tahanan. Para naman, makasabihin nyo, dumating ang panahon, bumalik na tayo sa normal, pwede na ho yung umaga lang, pwede na ho yung hapon lang, doon na lang ako sa bahay. We might continue yung ating, actually hindi might, itutuloy po natin yung ating ginagawang live streaming dahil nakita natin ang gandang epekto kagaya nun, di ba? Alam mo, isa pang magagawa natin, nakiisip ko dyan, no? Pag nagkaroon tayo ng anniversary, tapos hindi linggo, yung mga iba pwede nating isama rito, di ba? O, special number mula sa Tarlac. O, yan, di ba? O, pwede natin sila. Special number yung Tarlac, di ba? Meron pang sinasabi si Tantan na, anong tawag doon? Switch, ano ba yung tawag na? Kalimutan ko, no? Na, right at this moment, tawagan lang natin si Brother Noel. Brother Noel, ikaw mag-pray. O, lalabas na yun. So, ilan yan, no? Although na-restrict tayo physically, pero ang dami naman binuksang opportunity sa bahay. No? Sister Jing Abina, nakakatuwa dahil naka-regular na siya kuma-attend. Pag may okasyon sa bahay, sasabihin, kay Kat, pagluto mo nga si Pastor, Father's Day. Okay, darating na si Rolly. Dala-dalang pagkain. Nakakatuwa. Di ba? Kanina, sa totoo lang, naiiyak ako doon sa nakita ko sa special number galing po doon sa Saudi. Di ba? Kasi pwede lang gawin yan dahil Friday ang pananambahan nila. So, pag linggo, pwede silang pag may oras, tumutok sa Facebook at maging kabahagi ng ating pananambahan. So, meron ba kayong tanong? Wala na muna. Pwede kasi tayo 10% lang eh. But eventually, magiging 50% yan pagkatapos tapos na ho. Magkakaroon po tayo. Salamat naman at lumuluwag-luwag na. Pero kung noon pa lang, hindi na natakot ang gobyerno. Kung handa na ang gobyerno, hindi sana nangyari ito eh. Problema, hindi handa ang
gobyerno po natin. Kaya medyo, sa totoo lang, parang delaying tactic lang yung kanilang ginawa eh. Dahil para maka-cope up yung medical facility natin doon sa cases na gano'n. Okay, meron bang tanong? Meron bang announcements pa? How is Dr. Lyons? Any news? Okay, so kung wala na po, tayo ay magtatapos. See you this coming Wednesday. Amen. Napakaganda po ng ating pananambahan sa buong maghapon. Ano po? At ngayong hapon ay talagang merong paalala muli sa atin, lalong-lalo na pagdating sa ating pananampalataya. Okay? So kahapon, no? Naalala ko na naman. Sabi ko, Ate Min, Grace, punta tayo doon, no? Sa kabila, medyo kabundok ng konti. Tingnan niyo yung mangga, yung punong mangga, hitik na hitik sa bunga. Manguha tayo. Okay? So kahit na madawag yung lalakaran at saka medyo pabundok, okay lang. Sama sila kasi nakikita nila yung mga kukunin naming mga mangga. So, nakikita nila eh. Andun lang. Wow, ang dami, tara. Nanungkit kami. Ako yung taga-sungkit, sila yung taga-kuha habang nalalaglag yung mga mangga, pinupulot nila. Ilang tatlo. No? Tapos, ilalagay doon sa sako, halos dalawang sako, dala-dala namin. Yung isa nga sa dami, nabutas eh. Na nagkalat yung mangga. Ganon din doon sa avocado. Tingnan niyo yung avocado. Wow, Sister Grace, hindi nakatiis, bumalik. Nanguha. No? Kasi nakikita nila na meron. No? Pero yung kay Abraham po, wala. Basta sinabi, punta ka doon, lipat ka ng lugar. Wala siyang nakikita. Magtitiwala lang siya. No? So yun po ang pananampalataya. No? Hapon, pumanik sila, nakita nila, kaya nila pinuntahan, kaya sila sumama kasi nakita nila, meron talagang bunga at ang sarap manguha, pumanik sa puno, naipon yung mga prutas na kukunin. At hindi lang yun, pati yung papaya, pinagpipitas, yung suha, pinagkukuha, hindi na sa amin yun, kapit-bahay na yun. Lumagpas dun sa bakod, pati yung pinanik ni Grace. Sister Grace, oh, pati yung mga suha, pinanik. Hindi na sa amin yun eh. Kapit-bahay na yun. Kasi nakikita marami. Hindi po yung pananampalataya. Yung pananampalataya po pala, sinabi ng Panginoon, wala kang nakikita, pero susunod ka pa rin, pupuntahan mo pa rin yung sinabi ng Panginoon. Napakaganda po. At sana po, yun po tayo bilang mga mananampalataya. So tayo pong lahat ay tumayo. Tapusin po natin ang ating pananambahan sa pamamagitan ng masiglang pag-aawitan at pagpupuri sa Panginoon sa kanyang napakalawak at daming biyaya at pagpapala po sa atin. My faith looks up to thee. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away. Oh, let me from this day be holy God. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa inyong mga salita, Panginoon. Hindi lamang ito isang halimbawa ng pagpapakita ng pananampalataya at kung paano i-demonstrate ang pananampalataya. Salamat. Nawa ay ganito rin po ang mangyari sa aming mga buhay. Na anuman ang aming narinig, natutunan sa inyong salita, bagamat hindi po namin nakikita ang hinaharap, we will just follow and we will just obey sa lahat ng inyong ipinag-uutos para sa amin. Muli o Diyos, pagpalain mo po ang bawat tahanan, pagpalain mo po ang bawat kapatiran, pagpalain mo po ang lahat ng aming pong mga
miyembro, ang mga anak mo, Panginoon, saan mang dako. Nandun sa Saudi, salamat po, napakalaking encouragement ang kanilang special number. At nawa, yun din iba pang mga kapatiran, ingatan mo po sila sa lahat ng dako sa ibang mga bansa. At patuloy po, Ama, na magiging maingat din kami na sasamba sa inyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin at pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yes, magandang araw po sa bawat isa. Happy Lord's Day. Pagpalain po kayo ng Panginoon lahat ng ating mga kapatiran sa New Zealand. Baka mag-special number din kayo, pwede rin po. No? Sa New Zealand, nandyan sa Middle East country. No? At lahat, yung mga nanonood, sikap. Hindi ko alam kung nasan ka ngayon. Ingat kayo dyan. No? At iba pa nating mga kapatiran sa ibang dako ng mga bansa. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa inyo lahat ang biyaya ng Diyos. Ito po ang ating, tapos na po ang ating panunambahan. Happy Lord's Day po.